sabi ko, magkaiba yan. Okay? Pag sinabi mong ikaw ay tinawag, iba yan sa iniligtas. Okay? Lahat ng iniligtas ng Panginoon. Amen? Amen. Lahat ng tinawag ng Panginoon. So, yung dalawang verse na yan, ang sabi sa Romans 11:29, ay irrevocable. Ano yung sabi ng salitang irrevocable? Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ng irrevocable ay hindi na nawawala o hindi rin mababawi. Kaligtasan niyo ay hindi na mawawala. Ayun na. Ay, hindi po totoo yung losing salvation. Meron po kayong mga katuruan sa iba't ibang panig, sa iba't ibang mga iglesia, they are promoting ng kaligtasan lang ay nawawala. Basta po ba ito? Tinanggap yung kaligtasan na pinagkalaan at bayaran ng Panginoon ng kanyang sariling dugo at buhay para lamang i-resolve at lukasin ang suliranin natin at para magkaroon ng eternal relationship with God ay sa kanila ay pwede pa rin palang mawala sa iyo. Ha? Ang sabi ito, so, ang sabihin, ano ang tinanggap mo? Wala yung expiration. At ito ay unconditional. Binigyan sa iyo ng Panginoon at ay gift. And your salvation is a gift of God. It is a gift of God. Salvation is a gift. Your salvation not by works. Hindi ka lang itas ng siling gawa. Katulad ng itinuturo ng iba, magpakabait ka lang, tumulong ka sa kapwa mo, huwag kang mag-iinsulto, huwag kang mag-akabyado ng kapwa mo. Yan ang sa marinig sa mga taong pag-evangelize nyo. Are you listening? Ang i-reach out na mga kaluluwa na resort nyo ay yung holy at tangka, hindi mga tao at tingin nila sa sarili nila ay matuwid sila dahil sila lang ay ginagawang masama kaya sila naniniwala sila ay ligtas. Pero tandaan nyo, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa mabubuting gawa. Ito, basic na basic po ito. Parang sinasabi ko ito at pinapaliwanag ko, kunin niyo yung paliwanag ko sapagkat ito rin yung po pwede yung ipaliwanag sabihin sa mga taong gusto niyong akalin sa Panginoon. Yung mga taong naniniwala ng kaligtasan ay nakukuha sa mamamagitan ng mga gawa ay hindi po yan katotohanan sapagkat sinabi po sa Efeso 2:8-9, ikaw ang ligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? At hindi ito dahil sa iyong mabubuting mga gawa. Yung alimanag na sinabi ito sa Efeso 2:8, hindi dahil sa mabubuting gawa. Eh sabi sa nila, iba mapupunta sa impyerno pag gumawa ka ng masama, tapos mapupunta sa langit pag gumawa ka ng mabuti. Eh, iwanan ni Pablo. Kahit ang paggawa ng mabuting gawa, hindi magdadala sa iyo sa kaligtasan. Hindi ka hindi mo kaligtasan ng Diyos ng kabutihang gawa mo para makaming kaligtasan. Ang hiningi lang sa iyo ng Panginoon para sa iyong kaligtasan, maniwala ka. In short, manampalataya ka lang. Na sapat na yung ginawa ni Kristo para sa iyo, para ikaw ay maligtas. Amen? Kaya natin, yung kaligtasan meron kayo, yan ay gift. Kaya sinabi sa Romans 11:29, for God's gift, what is the gift of God? Salvation, eternal life. Amen? Your eternal life is a gift of God. And that gift, that eternal life, cannot be taken away from you. Amen. Kahit sa salita, kahit kasalanan ng ginagawa ko, hindi yan sapat para bawin sa iyo ng Diyos ang kaligtasan mo. That's the good news. Wala sa tinawag ng assurance of salvation. Eh kung walang assurance, meron tayong tinatawag ng assurance of
salvation. What is the assurance of salvation? Romans 11:29. For God's gift and calling is irrevocable. Hello? Wala sa mga kayo. Ito ang nagsasalupan. Inistamp. Pinapatipas ko yung pagkakaintindi ninyo sa kaligtasan nyo. Baka kayo po ay naisipan na ang inyong kaligtasan po ay maaari pang manakaw. Dagdagan pa natin na, ano ba ang sabi? No one can snatch us from my Father's hand. O ano sa kanyang yun? Walang sino man ang makabay ng sakaw sa inyo mula sa kamay ng aking Ama, ang sabi ng Panginoon. Ang sino man tayo na gusto sa Ama, sa kamay, ang sinawa ng Panginoon. Mula sa Ama. Tapos mo, wala nang makapaglalako sa iyo mula sa kamay ng ating Ama. Mula sa kamay ng Ama. Sino sa dahil lamang sa mga kapalitan sa buhay mo o kasalanan na gagawa mo. Kasi kung sinasabi ng iba pakilig po. Pag daw ito ay backslide, pag daw ito ay ng damit, pag daw ito nakagawa ng kasalanan moral o immoral, o anumang krimen na kasalanan, babawiin daw ng Diyos ang kaligtasan mo. Masyadong ano po yun? Masyadong irrational. Masyadong po yung palayok sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin po pa natin ito, mga kapatid. Pakinggan niyo po. Meron pa pang mas makatinirihan sa kamangkirin ng pagkabuhay ni Kristo. Meron ba? Meron pa pang mas makatinirihan sa kamangkirin ng pagkabuhay ni Kristo na siyang nagbigay sa inyo ng kaligtasan. Di ba ito yung pinaka-superior, pinaka-story? Yung hindi na yung sariling buktong na anak para namin ang kanyang buhay para sa iyo, yun na yung huling-huli. Sa panahon na magkasunod pa yun. Diba? Sa lang ang buktong na anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. How about yung mga tumanggap na pero bumalik man sa dating Yun na nga po, tumanggap siya. Kasi ako naniniwala, isang tao ka na tumanggap sa Panginoon. Pero hindi. bumalik man sa Hindi dating ba yung dati niyang buhay? Ako, nagdating naman ako Ito, bumalik sa dati ko. Tama? Ilang beses na ako nagdating sa 26 years ko na buhay Kristiyano. Ilang beses na ako up and down ako. Pero nanibigil ako sa Panginoon na kinilala ko. Pero sa sabihin tinanggap ko na bumalik sa dati, questionable yun. Hindi ko siya i-guidance, pero questionable yun. Diyos na lang ang makakatutod doon. Pero nagsasabi tayo ito, kung ikaw totoo sa Panginoon, naging ka ng bagay kung saan ka nagmula. Okay lang yun. Sige, basta biglaw ka na, hindi ka nagsama, may kumot siya, babagutin ka niya ulit, may kumita niya. So, lastly, irrevocable, as well as visible. Now, I want to emphasize this time, listen up, yung calling, ito yung gusto kong ipaunawa sa inyo. Wala tayong problema sa kaligtasan. And then, let's keep sharing the gospel, the good news of salvation to people. Pero tayo dito, mukhang ito yung bagay na hindi natin nakikita. Dalawa nga agad give and call. So, in John chapter 15, basahin natin in John chapter 15. Basahin natin in John chapter 15.
Okay, yung sabi sa John chapter 15, eto, John chapter 15 verse 16. Pakinig po. You have not chosen me. So sabi ng Panginoon, di niyo ako pinili. But I chosen you. Ako ang pumili sa inyo. Wow. Masaya po ba tayo pinili tayo ng Diyos? You are special because of that. Sabi niyo, I'm special. Not just special, I'm super special. Yeah. Hindi nyo, hindi ka pinagkakaroon mo, okay? Binasket ka. O, gusto nyo may tao na grading sa'yo, okay? Kaya kung ka lang company pinapasukan mo, o pinagtatrabuha mo, okay naman, meron ka ng customer mo, okay lang yun. Okay lang kung ayaw sa inyong kapitbahay mo, okay lang yun. Okay lang sa sundo kayo, sino ang mahalaga? Ang Panginoon gusto pa. Di ba? Tanggapan. Ngayon, sa kita, I chosen you. And ordain you. That you should go and bring forth fruit. And that your fruit should remain. That whatsoever shall ask of the Father in my name shall He may give you. Yeah. Ito yung ipapaliwanag sa inyo mga kapatid. The reason why the Lord saved us, because He called us. So He saved us because He called us. If He called us, na tinawag kami ng Panginoon, iba ito sa gift. Ang calling is like something, He appointed you. He charged you. It's more on charging you, appointing you to do something. Task, work. To be called this reference. Ito ang ipapagkita. God has called you because He wants you to do something. And this time, kakayanin ng Panginoon yung gawa mo. Hindi ka lang para maupulan yan sa kinaupuan mo. Hello? Nakakaya po, pagkakaisip mo lang, kaya ka niligtas para maupulan every Sunday. Kaya gusto po ay maupulan dito every Sunday, pagkatapos wala na kayong alam sa pagiging Kristiyano nyo, nakakahiya po yun. Ibig sabihin, hindi mo alam ba't ka nandito. Hindi mo alam ba't ka niligtas. Hindi mo alam na tinawag ka. Hindi ka lang niligtas, tinawag ka. Kumbaga sa sundalo. Tinawag ka para saan? Ikaw ay tinawag. Meron kang may chat sa'yo. May kakawin ka. May trabaho. Amen? Nakikinig po? Nakikinig ko ba natin ang salita ng Diyos? Uulitin ko po mga kapatid. Masarap na tayo lahat sa iligtas na. Yes. Wala kayong problema. Huwag niya natindihin yan. Huwag kayong mababati. Kung kayo man ay nagkakamali, nagkakasala, isa nakakalimot kayo sa buhay niyo bilang Kristiyano. Okay. Hindi ko sinabi sa kausuli ko. Pero sa kaniman, pagpangyan ng piligtan ng tawag sa Diyos, patatawarin ka niya. Amen? Pero, ang pagkapi ng Panginoon dito, ito, yung tinawag ka na meron kang gawin, tapos hindi mo nagagawa. Yan ang malaking frustration ng Diyos. Na tawag tinawag, ngunit hindi mo nagagampanin yung purpose, bakit kanya tinawag. Sabi mo sa Colossus sa John chapter 15, bakit ka tinawag ng Diyos? Bakit ka tinawag ng Panginoon? Una, niligtas niya para maisakatuparan ang pagtawag sa iyo. Para maging may kahulugan ang pagtawag sa iyo, iniligtas ka muna ng Diyos. Amen? Hindi mo po pwede gawin sa bagay nang wala ka muna kaugnayan sa Diyos. Narinig po na, kailangan kaligtasan, yan ay panimula at pagsisigurado na nakakagawin mo pagkatapos mo maligtas ang may kaugnayan na sa Diyos. So, yung sinabi sa John chapter 15,
I called you, I have chosen you and appointed you to go and bear fruit. That is the purpose of your calling. Kaya kung hindi natin ito natutupad, ang sarili lang natin ang iniisip natin, inaalagaan, minimaintain lang natin ang pagiging Kristiyano natin. Simba ka dito, simba ka doon, simba ka diyan. Pero hindi mo ginagawa yung sinabi sa John chapter 15 verse 16, which is to go and bear fruit. Yung go, same yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 28, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, na church you, go! Ano sabi ng Panginoon sa mga disipulo in Matthew chapter 28? Go! Tama? Go! Yun yung reason bakit sila tinawag eh. To go. And going to, going to, and to do what? To, in-express sa mga kikita, to gather, to spread, to tell about the news. What God has done sa buhay mo. Maliwanag po mga kapatid, we are appointed, tinawag tayo, we are called and appointed to go. Just like Matthew 20, go! Tapos hindi tayo nag-go. Anong klase tayo tinawag? Anong klase tayo tinawag? Kung hindi rin lang napanatawag ng tayo sumunod. Magpinusunod mo yung nakikita mo sa pisikal kesa sa sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi kung mas sinusunod mo yung nakikita mo sa pisikal? Yung busy ka. Hello? Yung busy ka. Isang bagay yung nakikita mo, ba't di ka nakasunod? Kasi sinasabi mo palagi, busy ako. Yung nakikita mo sa physical na ba niya, hindi nakakasunod kasi sabi mo, nahihiya kasi ako. Pero kung sa ibang bagay, hindi ka nahihiya. Lalo na pag pagkakakitaan. Hello? May nasasabi po ba akong nakakagising sa atin? Hindi naman sa physical eh. Kasi kung kita sa spiritual, nasa kita ng Diyos sa'yo, nagniningning, nagliliwanag. Malakas ang attraction sa'yo ng salita ng Diyos kapag ka nasa spiritual ka. Pero kapag nasa physical ka, ang salita ng Diyos sa'yo ang tabo. Parang may grado ang mata mo, hindi mo mabasa. Hindi mo maintindihan. So, nakikita mo sa physical mo kung bakit hindi ka nakakahalo. Because natatakot ka ma-reject. Natatakot ka ma-reject. Ewan ko ba? Hindi ka naman makikipag-away. Hindi ka naman makikipag-away. Naghahanap ka ng maakay. Hindi maakaway. Pagdating sa Sir Gospel, naghahanap kayo ng maakay. Hindi ka makikipag-away. Hindi ka makikipag-debate. Naghahanap kayo ng mga taong tinawag din ng Panginoon, pinili ng Panginoon para tumanggap na salita na. Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, ang sabi, go that you may bear fruit. So kung hindi mo ito ginagawa, kapatid, ilang taong ka ng Kristiyano? Ilang taong ka na nasa clip? Ilang taong ka na dito sa church? Umakatid, every Sunday. Kaya kung sarili mo, may nakakila ba ako? May nadalo na ba ako? May nasutera na ba ako? Nagagawa ko yung purpose kung bakit tinawag ng Diyos. Kasi kailangan ng ligtas kasi tinawag ka niya eh. Tama? Kaya ka ligtas kasi tinawag ka niya. So, ang mawalan ng kabuluhan yung pagtawag ng Diyos at tandaan po ninyo, ang sabi, hahatulan tayo ayon sa ating mga gawa. Amen? Hahatulan tayo. Saan ibabasa yung ating mga gawa?
Saan babase ng Diyos ang paggagawin niya sa ating mga gawa? Base sa pagtawag niya sa atin. Kung sa ating mga gawa, ay natutupad natin ang purpose ng pagkakatawag niya sa atin. Maraming, pero isa sa mga gusto kong i-din dito, na kailangan nating malakaran, maapakan, ay yung nagagawa natin sundin yung sinasabing pamumuga. At isa sa mga mahalagang pamumuga ng isang Kristiyano ay yung nakakapag-angay ka, nakapagbabahagi ka ng salita ng Diyos, tapos nakapag-angay ka rin ng kaluluwa sa Panginoon. Kapag hindi mo nagagawa yung kapatid, ang laki ng utang mo sa Panginoon. Ulitin ko ha, sisingilin ka ng Panginoon bakit wala kang naibunga. Totoo ito. Totoo po ito. Mabait ka man. Naging okay ka mga Kristiyano pero pag wala kang bunga, sisingilin ka rin niya dyan. Anong ginawa mo? Ano, kinahiya mo ako? Na hindi mo man lang ako naibahagi? Naikwento? Naipang-ansin? Ano, nagpapagalit ka na lang ng babait? Sayang naman ang bait mo kung hindi ka nagliwanag sa ibang tao dahil wala ka na akay. Yeah, magpapagalit ka, magpapahusay ka ng morally, spiritually. Galingan mo ang ugali mo, pagkatao mo, para magliwanag ka sa ibang tao, para maakay mo. Pero ano ginawa mo? Pinaliwanag mo ng pinaliwanag ang sarili mo, pero nakakulong ka lang sa ilalim ng bowl. Hindi mo inilabas ang liwanag mo. At ibig sabihin, hindi mo dinala ang liwanag mo sa ibang tao para makawaan mo sila at madala mo sila sa liwanag. Ulitin ko po, ito ay isang salita na sasabihin ko po na sasabihin sa atin ng Panginoon. Pag tayo, dumating ang araw, sabay-sabay humarap sa Panginoon, hindi natin na-fulfill yung purpose ng calling natin. Kapatid, manliliit ka ngayon. Dahil para sa Diyos, isa sa pangunahing mission mo is to go. Habang inaayos mo ang buhay mo, habang inaayos mo ugali mo, habang inaayos mo yung karakter mo, habang inaayos mo yung physical life mo, inaasahan ka ng Panginoon, isinasabay mo rin yung paghayo. Now, bakit ko po sinasabi? Kasi ilan lang ang gumagawa niyan dito sa atin. At yan ang dahilan kung bakit ang bagal nating mag-grow in numbers. Huwag niyo po sasabihin kasi hindi nakikita dito eh. Kasi pag pumasok dito, ganito. Bakit niyo sinisisi sa mga nakikita rito? Ilan lang ba yung dumarating? Sa dami natin dito, ilan lang ang dumarating? Hindi naman lahat nag-aakay. Hindi lahat may feelings na mag-akay. Yung iba masaya na lang sa atin, dala na lang sarili nila. May hindi mo nga nagawa mag-invite man lang eh. Sana man lang kahit papalo, nag-e-effort ka mag-invite. Kahit invite na lang. At least baka isang araw, yung in-invite mo, magising na. Amen. Maraming ganyan dito, kinulit lang sa pag-invite. Tama? Hindi niya kaya mag-share, mag-invite ka lang. Pag malaki mo lang yung church. Pag malaki mo yung katuruan ng Panginoon. Pag malaki mo yung mga awitin natin, pag malaki mo kung gaano tayo katibay, kasaya bilang isang pamilya. Kung hindi ka man technically makakapag-share ng scriptures, Bible verses, okay lang yan. Basta kailangan may pagyayabang ka para sa Panginoon. Kaya sabi nga ng Biblia, I boast in the Lord. Sabi ni Pablo, ako'y nagyayabang sa Panginoon. Pinagmamalaki mo, pinagyayabang ko. Kung mayabang ako, mayabang talaga ako, pero mayabang ako para sa Panginoon. Amen? Hindi ka mayabang sa sarili mo, mayabang ka para sa Diyos. So, kaya ito, sinabi ng Panginoon, yung John chapter 15, I'm only appointed you to go and bear fruit. And this is a very serious task. Nung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, go! Hindi nagbibiro ang Diyos noon. And I will be with you, Lord, I will be with you till the end of the world. Sinigurado ng Panginoon na kapag ikaw ay himayo, kasama mo siya. Kasama mo siya. So, ibig sabihin, huwag kang matakot. Huwag kang matakot mag-share. Huwag kang mahiya. Namamatay na tayo lahat. Wala pa tayo nakakagay. Tumatanda na tayo. Wala pa tayo nagdadala sa Panginoon. Kaya yan, mga kapatid.
Hindi ka man na nakapagdagdag ng isang kaluluwa sa tabi ng upuan mo na masasabi mong inakay mo. Huwag naman sana tayo dumating sa ganong kalagayan dahil nakakahiya talaga tayo sa Panginoon. Amen? Ang pagkakaroon ng kaluluwa, hindi to for your satisfaction. Hello? Hindi to for your satisfaction. Bringing souls to God is for God's satisfaction. Amen? Ano ang sabi? Pag daw mayroong isang kaluluwa, ang nababalik loob sa Diyos. Sino ang nagdiriwang? Ang kalangitan. Naroon ng libo-libong mga anghel. Nagdiriwang. At nagluluwa natin sa Diyos. Dahil masaya ang Diyos. Nag-aaral ng Diyos kapag may isang taong nagagaling na sa kanyang paanan. Tapos tayo, wala tayong kaganagan na magdala. Dahil nahihiya, natatakot, busy, wala kasi akong alam pa. Hindi nyo kailangan maraming alam sa pag-share ng gospel. Hello? Ito yung tinuturo ko. Forget the scripture. Forget the memorization of the Bible. Forget becoming intellectual sa Bible. Ang kailangan mo lang kasi ay ganito. Yung ginawa sa ng Diyos, simula nung tinagami siya, kung paano niya binago ang buhay mo, kung paano niya pinaganda ang buhay mo at pananaw mo bilang tao, bilang Kristiyano, i-share mo. Ikwento mo. Hindi yung pupunta sa according to the book. Walang gano'n. Forget it. Forget it. Yung alam mo, kailangan scripture na alam. Alam mo, muna. Hindi ka naman pupunta sa makipagtanstasya ng kaalaman eh. O makipagdebate eh. Ikwento mo lang yung testimony mo. Hello? Ikwento mo yung experience mo when you encounter God in your life. That's all. Yeah. And let them know what the Lord has done. Kaya nga may kanta tayo eh. Diba? Shout it loud, sing for joy. Ano sa kasundan? Go tell it to the nations what the Lord has done. May ginawa ba ang Diyos sa buhay niyo? Ang sa kamay na may ginawa ang Diyos sa buhay niya? Okay, baba ang kamay. Alam niyo po ba, natatandaan niyo po ba yung mga ginawa ng Diyos sa inyo? Hindi niyo naman nalimutan. Yung mga may utang sa inyo, nalimutan niyo na. Ay, lalong hindi. Huwag gawin niyo kalilimutan niya. Pero kung gusto talaga magbayad, nalimutan niyo na. Sakit lang ulit niya, no? May stress lang kayo. Pero yung mga nang utang na good faith, magbabayad naman, huwag niyo kalilimutan dahil sigurado magbabayad yan. Ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niyo? Sapat na yun. Sapat yun ang sanda kayo para ibahagi sa tao at madiscover nila na may ganun pala sa mundong ito. Na pwedeng mag-iba, magbago ang buhay mo kapag nakilala mo ang Panginoon. So kaya ano ikakahiya mo? Ano ikakatakot mo? Ano ang kailangan mo? Bakit ang dami mong kailangan? O sadyang ang puso mo ay hindi talaga bukas. Pero ito sasabihin ko, kapag nanatili kang sarado sa pagtugon sa dahilan ng pagtawag sa iyo ng Panginoon, pagtindig mo sa harapan ng Diyos, nating lahat tayo, kukwestiyonin tayo. Ginawa mo ba? Tinupad mo ba? Sinunod mo ba ang sinabi ko sa iyo? Humayo ka ba? Kasi kailangan ka mag-preach pag glorify body ka, hindi na kailangan yun. Hindi na po tayo mag-preach pag glorify body. Mag-rest na tayo doon. Hello? Mag-rest na tayo doon. Ang pag-preach ng gospel ng bawat isa ay ngayon. Kaya hindi tayo sinodge ng Panginoon kung bakit tayo nandito. Kaya ngayon muli bago magtapos, yun na po mga kapatid. Hello. At sa pangalang magkakaroon, muna naiintindihan po ng lahat, please, be sensitive. Maging ano na tayo, maging ano, kung gusto natin tulungan ng church na to, itong church na to, hindi to may pastorete, ha? Hindi katulad ng iba, hindi lang church nila. Ito ang church ni Cristo. Amen? Ito ba yung iglesia ng Diyos? Nakakapag sa aming
tagapangasiwa, tagapangpuro, si Pastor Renny Morgan. At ito ni Pastor Renny Morgan, bilang natin dito sa ito, ang purpose ng pagkakatawa niya sa atin. Once again, huwag kayong makontento lang na umaattend. Sabi nga, we urge you, brothers and sisters, na namamalikan kami sa ating lahat, sa bawat isa. Kung ikaw ay tunay na naki Kristo at tunay kang nagmamalasakit sa kanyang pagkatawag sa iyo, makibahagi tayo sa pagtupad. Huwag niyo na makinig yung mga selfish reasonings natin. Selfishness lang po yan. Yung nahihiya, selfish ka lang yan. Tandaan niyo pag kayo nila, selfish kayo. Pag busy kayo, self-centered kayo. Okay, let's judge ourselves. Kayo ang husga sa sarili nyo. Pag hindi pa rin tayo kilos at hindi pa rin tayo sa mga anong ito, mga kapatid, huwag na sana tayo isingin pa ng karanasan. This time, isingin na natin ng pusa ang sarili natin. Amen? Amen? Okay, ito po natin mga kapatid. Ito yung pagliligtas po yung aking sinasabi, hindi pa ako nanenermon. Ito po yung pagliligtas sa atin para mas lalong gumanda ang relasyon natin sa Panginoon. Meron akong para makaintindi. Wala bang isang microphone? Edwin, can I get one microphone, please? Para kami, conversational kami content over time. Kasi maganda yung kakasama. Oh, hello. Alright, can I have one, please? Okay. But brother, Bakit ang iba? yes, bakit ang iba ay kagad makasunod sa alam at tiyak na naman nating salita ng Diyos, sinabi ng Panginoon, pero bakit hindi kaagad makagalaw doon? Ano ba ang palagay mo? Hello, hello. Pastor, sa akin po, pagkakaunawa base sa mga naituro niyo po sa amin, ang kadahilan kung bakit hindi tayo agad nakakasunod nga no, is because mas nakakonekta kasi tayo, mas nakakita tayo sa physical na aspeto ng buhay natin na siya nagkukulong sa atin sa mula sa hindi pagsunod, mula sa pagsunod sa salita ng Panginoon, na siyang karaniwang idinadahilan natin. Hello, hello. Yun. Palagay mo ba, hello, lakas ng fault kita. Palagay mo ba, hindi nila alam yung sinasabi? Well, objectively, maaaring alam na nila, Pastor. Alam na. Kasi naituturo niyo naman po sa amin. Hindi, ikaw nagtuturo eh. Yeah, nagtuturo ako ngayon. Pero, nagtuturo din sa akin. Yun, alam niyo, Pastor. So, naiintindihan nila. Naintindihan naman nila. Yes. Pero bakit hindi nagagawa? Yun, ang magandang tanong, bakit hindi pa rin ginagawa? Kasi sa linggo na naman yan, walang gagawin. Tama. Tapos magsasalita naman ulit. Iba na Iba naman. naman, oo. Pero nauunawa naman nila. Pero hindi pa rin Tapos, ginagawa. Hindi pa rin ginagawa. Bigyan mo ako ng kaliwanagan, baka maliwanagan din sila. O kaya, pati ako, parang hindi na tayo mumumula. Pwede tayo mag-umiltarak. Oo, sige, sige. Well, yun yung kadalasan, hindi mo na naintindihan mo na, pero bakit hindi mo pa rin ginagawa? I think for me, it's my personal understanding na hanggang hindi talaga isang tao na di-decide sa sarili niya, Hindi pa pala nag-decide sila? hindi ba nagdi-decide? Oo, yes. Hindi nagdi-decide. Nakinig na. Pero wala pang desisyon. So mukhang yun yung kailangan nating alamin, Pastor. Ang tanongin ko kaya muna sila. Sige po, Pastor. Pwede. Hindi nga ba kaya nag-decide pa? Hindi nga pala. Hindi pa pala kayo nag-decide? Pakisagot na. Nag-decide pa kayo? Ulit mo nga sinabi mo? Yan. Tuloy mo? Yung natutunan ng nila, pero baka hindi pa sila nakakapag-desisyon na gawin talaga ito. Yung consciously, Sarap na pala sila makinig sila. makinig. Opo, Pastor. Sa isang linggo,
Ulit, Ah, masarap sige, lang. pwede rin naman, no? So, ibig sabihin, pinakikinggan ka lang. Ano ako, pinakikinggan lang. Ayun. Why? 36 years old na eh. 36 lang ba kayo gusto? Ba't matanda pa pala ako sa inyo? Ano sasabi? 36 years na yung church? First. Gusto lang ko 35 na rin ako dito eh. Tagal na rin, no? At least nakikinig sila. Paano kung mawala sila ng pandinig? Nakatingin na lang. Basta, at least nakatingin sila. Ganun. Kapalik mo, ulit. So, hindi pa... Yung hindi pa nakakapag-desisyon, yun. Hindi pa nakakapag-desisyon. Yun yung kulang. Yun yung kulang sa atin eh, no? Wala tayong desisyon. Hindi tayo bumababa doon sa punto na magdi-decide ka talaga to do it. Ayun. Willingly. No, willingly. So, nakinig, napil naman niya, pero hindi nag-decide. Ayun. Walang desisyon. So, yun yung kailangan tanungin natin, mga kapatid. Ano ba? Decided na ba tayo? Yung mga hindi marunong mag-decide, may ginagawa daw sa kanila. Busy nga po, gusto. Ibig sabihin, may gagawin sa kanila para gawin nila. Yung mga hindi marunong mag-decide. Pag Ano hindi ba ka, yun? pag hindi ka marunong mag-decide, mayroong tutulong sa'yo, mag-decide ka. Oo, meron. May tutulong sa'yo para mag-decide ka. Kasi hindi sila marunong mag-decide. Yun yung mangyayari talaga, Ang gusto. mga tao hindi marunong mag-decide, tatanga-tanga yun. Oo nga po, gusto. Agree ako dyan. Pero mag-decide, tatanga-tanga yun. Agree. Palagay mo, meron dito na wala na kasi. Wala naman. Hindi lang sila nag-decide. Pero, wala nang dito. Parang, Wala nang dito, pero wala nang dito. parang hindi ka naman. Kasi, ang hindi marunong mag-decide, ano mo ginagawa? Pinapasunod Pinapasunod sa mga external rules. Yun. Tama. Kasi tatanga-tanga siya. Yes. Halimbawa, sa Hindi opisina, totoo yun. yung mga opisina, pinasusunod sila kasi hindi marunong sumunod. So ngayon, kailangan ng external rules para sumunod. Hindi sila marunong sa sarili nilang Hindi nila pusa. kayang buhatin yung Kaya sarili. yung mga tao hindi marunong gumawa ng sariling desisyon, pinapadesisyon sila ng mga external pag-uutos. Pag-uutos. Ano ang tanda external rules? Rules. Paglabas No. na Mga rules and ng regulations. mga pag-uutos. Pag-uutos. Kaya, mas madali silang sumunod. Pag inuutosan, pag Tama. kailangan yung mga paliwanag, utusan mo na lang kaya. Utusan na lang natin. Gusto. Susunod kaya. Oo, susunod yan. Kasi ikaw sa opisina, sumusunod. Oo nga. Ba't nasunod sa opisina, Pastor? Kasi yung utusan, dahil hindi wala silang bayan. Okay. Wala silang sweldo. May sweldo. Kaya nasunod. Oo. Dito ba kasunod sila? Wala ba yung kapalit? Hindi, pumunta na lang sila sa judgment seat of Christ, tapos tabasin na lang sila ng Panginoon. Ganun na lang. Pwede rin naman. Kasi parang baliwala din naman yung judgment seat of Christ. Hindi naman din tayo naghahanda. Hindi na tayo. Parang hindi rin naman tayo talagang gusto magawa. Magungan. So alam na naman natin pala na papatungan nila. Kaya sa judgment seat of Christ, parang binabaliwala nila. Parang wala tayong Bagaman hindi naman nawala ang kaligtasan, Hindi na wala. pero hindi nila alam na may judgment. Amen. Yun ang mga iba naman. Sabi nga, halos accurate ang ating pagtuturo. Pero ano pa rin mag-isip? Siguro may mga tatal na ano yung mag-isip. Palagay mo kayo. Yes, meron. Marami, Pastor. Masarap daw matulog eh. Di ba meron tinatawag na man awake, man asleep? Yes. Natutulog at gising. So, dito sa pagkakayo, parang ayaw Parang mag-isip. hindi pa gising. Hindi pa naging gising. Wala mo na. So, pagka hindi ka marunong gumising ng pusa, may gigising sa'yo. May kikisay. Yun. Totoo naman yun eh. Dapat marunong kang gumising. Pag sabi mo, gigising ako alas 5, alas 8, nandito ako. Nagigising ka ba? May mga tao, hindi nagigising. Para magising, anong gagawin? May gigising. Parang nakakaawa na rin. Dalawa. Dalawang linggo na ako, no? Pero Okay natin, 3, 4. Ako kasi 36 na. ako dalawang linggo pa lang. Sana naman, gumising na talaga yung dapat gumising. No? Amen. Palagay mo kaya, gigising sa kaya. Ako naniniwala. Ay, ang taas. Naniniwala ako. Kung walang ang dito sigurado gigising lahat. Ah, Di ba? ah,
siguro kailangan dagdagan natin. May pag-uutos sa mga hindi marunong magising. Kasi yung mga hindi marunong magising, ang ginagawa sa kanila, pag-uutos sa paglabas na External pressure, yes. ang ginagawa kasi po natin, Internal. yung pabigyan ng ilaw sa loob, Yes. yung loob nila ang mag-boost. Yes. Naintindihan niyo po ba? Push. Ako magtatanong sa para over ka ng konti. Ang itlog, pakinggan nyo, ang itlog, alright? Pag ang basag ay nanggaling sa loob, at ang basag ay galing sa labas, may pagkakaiba ba? May pagkakaiba? May pagkakaiba. Pag ang itlog na basag mula sa loob, ano siya? Oo. Kung baga sa sisil, Mature job. yung sisil ay sisil na, at yung pagkabasag ng galing sa loob, ano ibig sabihin? Yung sisil ay nabuo. Tama ba yun? Yes, yes. Tama. Paano kung ang itlog hindi pa nabubuo, nabasag na kagad sa labas? Bugok. Anong tawag doon? Bugok. Anong tawag pag ang pagkabasag ay nanggaling sa labas na hindi pa napapanahon? Immature yun. Immature. Immature yun. Kung baga sa itlog, hindi siya Hindi hino. Hindi siya na mature. Hindi na mature. at ang tawag natin ay nabugok. Nabugok. Yung mga hindi marunong makapag-decide, binabasa din sa labas. Amen. May babasag mula sa labas. Pero ang maganda, mga kapatid, dito sa church, pakinggan nyo, hindi nagbabasag mula sa labas. Hanggat maaari, mabuo kayo at mabasag nyo ang inyong mga shell. Yes. Kumarang pa ka nga. Sino gusto na mabuo ka, tapos yung shell mo, binabasag mong pusa? Sino gusto? Gusto naman. Ayan. Alam niyo ba, ganun din ang butterfly. Ang butterfly, di ba, bago siya mag-butterfly, caterpillar siya. Tapos magiging kukon. Are you listening? Tapos, kailangan basagin niyo yung kukon niya, right? Alam niyo ba, pag tinulungan niyo basagin yung kukon at yung bakbak ay lalabas na walang siyang tinatawag na pagbasag mula sa labas, mamamatay ka agad. Bakit? Kaya pala merong ganun yon kasi kinakailangan i-exert niya yung effort para lalo siya lumakas. So, isa pala yung measurement para yung kanyang strength ay lumabas. So, habang lumalabas, ibig sabihin, nag-build, right, ng strength para sa kanyang wings. And then, pag siya ngayon ay na-spread na, okay na yung kanyang wings with strength, kaya kaya niya mabuhay for the length ng kanyang sarili. However, pag ito ay nabasag mula sa labas at may nakialam, siya ay mamamatay in few minutes. Sino nakakalam nun? Alright. Now, ang tanong ulit, anong gustong basag ang gusto nyo? Basag mula sa loob? Kasi kami po, nagtuturo kami na kayo ay magkaroon ng kabuuan sa loob. At yung mga turo namin ay hindi namin gusto kayo mautusan. Kasi, ano ba ito, Pastor? Tama po, tama. Kasi kinukonsider namin kayo mga magagaling. Sure. Hanggang ngayon, kinukonsider namin kayo, kaya nyo mag-isa. Yes, yes po. Kaya-kaya yan. Paniniwala. Siyempre po. Ako meron pa rin. Ano pa? Ilang ounce na lang. Oo, sana bago mag 40 years, lumabas na yung basag mula sa loob. 40 years eh. Sino po rito ang nabubuo na sa loob? Konti lang. Yung mga iba nababago. Yung nabubuo, isa ang nabubuo. Parang wala yan. Nabubugok niyo. Oo. So, dalawang pagpili. Sino dito ang nabubuo o nabubuo? Sino Nabubuo po? ang
bubugok. Nabubugok. Bugok tama. Bugok ang tawag doon. So, Oo. hindi Sino nagmasya. dito ang bugok na? Yung isa ng bugok na yung wala kang talaga, hindi na makapagdesisyon. Baka nagsasalita tayo sa mga bugok na. Kaya tinatanong ko na, sino po dito bugok na para hindi na po kami, Parang tumigil na kami. hindi na po kami titingin na mabubuo pa. At least alam na At namin. least, magsiservice na lang tayo talaga. Ha? Magsiservice na lang talaga. Oo. Kanta na lang tayo ng kanta rito. Kayo ba nagising? Kung ba itong usapan? Kailangan totoo dapat tayo kasi baka nang kumilan lang no, ay bukong may kausap namin. Diba, meron ako nakita sa YouTube, makikita mo po sariwa o hindi. Ewan ko lang kung tama. Kung yung itlog, ilagay mo sa tubig, may lulubog at saka nilulutang. Yes. Ano doon ang sariwa pa? Yung lumutang o yung lumubog? Lumubog. Ang lumubog, ano yun? Sariwa. Sariwa ba yung lumulubog? Yes. Mabigat kasi, ibig sabihin, may laman. Tapos ang lumulutang, Yun yung walang laman. So, lutang ng isip, pero mga lutang. mga kapatid, tulungan nyo na lang kami. Ang malaking pagtulong na lang po namin ay malaman po namin kung kayo lulubog sa tubig o Lulutang. alamin na lang po namin sino po ang bugo at sino pa ang Buo. buo. Kasi para sa gano'n, yung effort po ay hindi masyado masayang. Ngayon, nakatusan po na nagsasalita. Lahat po lang every 8 o'clock up to 9 is about sharing the gospel. Throughout the year, hindi po masasabi, hindi tayo mapapalit ng subject. Only to evangelize, to share the word of God. Ngayon, kung wala pa pinayang talaga, itaas na po kagad ang kamay ang mga bukok. Para at least alam natin. Para at least alam na namin, hindi na po namin ipapupuntahin dito ng 8 to 9. 9. 9 to 11:30 na lang kayo. At least alam na po namin. Kaya yung mga hindi na po pupunta dito sa 8 to 9, lalagyan na po namin sa lista, bukok ito. At least alam po namin na Yung mga buo na lang ang pupunta. opo, Mga buo na lang po. so, sa bukok po yun. Okay? Tama. At least, doon kayo mag-design. Yun, at least may decision na rin. But when hindi sila makapag-decide na mag-share ng gospel, decision na lang nila kung bukok o buo. At least, okay lang yan. Tanggap Sila naman. po ang nakikita sa mga kaya, hindi. So, that's what we are nakikita. Mag-decide mo na po kayo kung kayo ay bukok o buo. Yun. Until next week. Kapag kayo ay buo, 8 o'clock dito kayo. Yun. Kasi ito po ang kayo. Hindi pa makakaya ng tulong. Yes. At least kapag wala na ang pangalan, isa-lesay mo na doon, itong buko. Tapos ihiwalay natin yung buko. Iwanan natin sa totoong itlog, Gaps. Meron ang kamagay. Na iwanan talaga yun. Mga kapatid, balik mo naman sapat na sa umaga nito para sa next Sunday ay magpapatuloy natin. So, ang natutunan po natin sa umaga nito ay ang buo at ang buo. Ang buo. Tama po. Alright. Pakisabi ko na sa katabi nyo. Buo ka ba? Pakisabi na. Ano po sinagot? Ano po sinagot? So, ito, sa mga